Good afternoon everyone, magandang hapon po sa ating lahat and welcome naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So today's video mga kapatid ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon for the strength and the wisdom na patuloy na binibigay ng Panginoon and even sa kanyang protection dito po sa Israel. So we praise the Lord dahil ayan po, patuloy pong yung buhay po dito sa Israel. So wala pa rin pong tigil yung Hezbollah sa pagpapalipad po ng mga raketa dito sa Israel, but praise God, andyan pa rin yung Iron Dome to intercept. Pero kanina medyo may nakakalungkot na balita kasi nga merong I think mag-ina na nasawi mga kapatid dahil sa pag-atake ng Hezbollah. Andun po sa Gaza mga kapatid, hindi po tayo masyado nakaka-update, but ayan, patuloy po yung ating mga IDF na mga sundalo ng Israel to penetrate doon po sa Gaza. So, let's keep on praying na makuha mga kapatid. Now, it's 100 days na po yung mga hostages na kinuha po ng Hamas doon po sa Gaza. So, let's pray na patuloy silang bigyan ng kalakasan ng Panginoon and by miracle mga kapatid, mailigtas yung mga tao na ito na kinuha po ng Hamas noong October 7. So, 100 days na po. Grabe yung kanilang sinasapit ngayon. So, pray natin yung mga kasundaluhan mga kapatid and maingatan sila. So, ngayon they are going south mga kapatid kasi na-penetrate na po nila yung north part. But anyway, kanina I'm reading, ito last week pa pero nakakalungkot ito na balita kasi nga, if you are a Bible-believing person, if you come to Israel, marami po mga places na dapat mong puntahan, mga biblical site na makikita natin na totoo po yung Bible. And isa sa mga story mga kapatid, nagbasa ko lang ito, isa po sa mga biblical site na pinupuntahan po ng mga turista doon po sa West Bank, specifically doon po sa Nablus or Shechem. Napakahalaga po yung Nablus, Shechem sa Bible kasi nga this is the place where the patriarch stay. Si Abraham, si Jacob, si Isaac. This is also the place where Joshua. Ito yung pinaka-final resting place ng mga Israelites right after na nakanker po nila yung Canaan. Dito po sila nag-stay. Dito nagkaroon ng recommitment na challenge ni Joshua yung bayan ng Israel to follow the Lord. Kasi nga, yung bayan na ito, puno-puno po ng idolatry. So, Joshua challenged the people of Israel to follow God para andun lagi yung pagpapala. And dito po mga kapatid sa Nablus, meron pong napakahalagang bundok, dalawa pong napakahalagang bundok, ang Mount Gerizim at Mount Ebal. So, tinatawag din po yan na Mount of Blessing and Mount of Cursing. Pero, meron po akong nakitang news mga kapatid na ang isa sa mga biblical site na pinupuntahan po ng mga turista doon sa Mount Ebal, if you are familiar, when Joshua gathered the people of Israel, merong yung 6th tribe go up to Mount Ebal at yung 6th tribe they go up to Mount Gerizim, and then in Mount Ebal doon yung pinonounce yung curse if they will not follow God, and dito sa Mount Gerizim or Mount of Blessing dito rin pinonounce yung blessing, pagpapala. So while the priests below are reciting the command of God, the 6th tribe in the Mount of Gerizim say Amen. So ang kaya tinawag ito na Mount of Blessing ang Gerizim and Mount of Cursing naman ang Mount Ebal. So doon po mga kapatid sa Mount Ebal meron pong biblical site na altar. Ito po traditional place kasi nga right after na matapos po yung event na ito na ginawa ni Joshua, they erected altar doon po sa Mount Ebal and worship the Lord. So ito po yung place na ito ngayon, dahil nga sa kaguluhan mga kapatid ay hindi po talaga napahalagahan ng maayos. So syempre nakakalungkot kasi legacy ito kung may mga other Christians na pupunta sa mga biblical sites ay nasisira na po yung beauty. Syempre kailangan nating pangalagaan kasi there are a lot of generations na susunod pa sa atin, and nakakalungkot lang pag ikaw ay pastor or ikaw ay a Bible believer and you want to visit Israel. So may mga tao talaga that they don't care for these places. So sabi diyan, Palestinian rioters vandalized Joshua's altar. Tinatawag kasi ito na Joshua's altar kasi Joshua pinagpatayo nito in West Bank, holy site for Jewish Christian. So ayan mga kapatid, January 7 pa ito. So ito po, this is the area, yung Joshua's altar. So kikita mo po yan sa Mount Ebal, since there are people there na they don't believe in the Bible, they don't believe on the sacredness of the place, yung kahalaga ng history ng Israel. So for them, it's not important. Pero syempre sa atin ng mga Christians, we want to visit that place and because it's very important kasi nga on that place, they build altar. Alam naman natin ang altar, it talks about worshiping God, the living God of Israel mga kapatid. So sabi dito, yan, in West Bank, Joshua's altar in West Bank was vandalized by Palestinian protester. So ayan mga kapatid, nilagyan nila ng flag yata ito. So the organized said in a statement according to the TPS. So ito po yung report mga kapatid ng New York Times. So sabi dyan, yan, a group of Palestinian rioters vandalized Joshua's altar in the West Bank, a site revered by millions of Jewish and Christians. The altar, which is located at Mount Ebal, was damaged after the rioters burned tires on its remains and spray-painted Palestinian flags and Arabic inscription on the stones last week.
according to the report in Jerusalem Post, mga kapatid. So kasi nga ang place ngayon doon sa baba ng Mount Ebal is an Arab place. So ayan, kailangan talaga may magbabantay doon na mga nagmamahal sa mga biblical site na ito. So according to the report from TPS, the site is under joint control with the Palestinian Authority and has been the target of vandalism on numerous occasions. So joint pala dapat ito. So kasi under siya ng Palestinian Authority, dapat binabantayan din nila. So unfortunately, Jewish and Christian holy places are repeatedly targeted by Muslim settlers such as the Tomb of Rachel near Bethlehem. Ito pa isa sa mga places dito, mga kapatid, malapit din sa Bethlehem. The Tomb of Abraham, Isaac and Jacob, Sarah, Leah, and Rebecca in Hebron, the tomb of Joseph in Shechem, in Nablus, mga kapatid. Mga nakarang taon, sinunog nila, mga kapatid, yung libingan ni Joseph, isa po sa mga anak ni Jacob, and many others. Reverend Petra Hill, a leading Christian scholar who has lived in Israel for 40 years, told Fox News Digital. So it is consistent pattern that shows that there is a wish to eliminate the existence of Jewish and Christian history in Eretz Israel, the historic land of the Jewish people. Therefore, this holy place must be secured like other holy places in Israel from Palestinian vandalism. So nakakalungkot ito, mga kapatid, kasi nga we need to respect talaga dapat. Kasi nga alam natin yung mga biblical site na ito, hindi lang basta-basta. We come and see the place, natutuo talaga yung Bible. So yan yung mga nagpapatunay, mga living testament, living places to show us the real evidence of the Bible na talagang nangyari, mga kapatid, yung mga kwento na ito. Ito, sabi dito, the altar goes back to the time of Joshua, who led the Jewish people from exile into the promised land. Held said it is immediately necessary that the site should get proper protection from such vandalism. A permanent Jewish presence established on and around Mount Ebal will permanently secure that holy place for Jewish Christian. Siyempre, kailangan talagang bantayan, mga kapatid. Though dapat bantayan dito ng Palestinian Authority, pero yun nga, hindi nila na bantayan ng maayos, mga kapatid. So, that's it. Na-share ko lang, mga kapatid, sa inyo. Siyempre, napuntahan na namin ito. So, desire namin na makita pa ito ng mga ibang Christians na maayos. No? Hindi nila makita yung mga pintura doon na nakakasira ng beauty, mga kapatid, ng biblical site na ito. But anyway, we keep on trusting the Lord na God will continue to protect this Israel and all the biblical site dito, mga kapatid, para sa mga susunod pa na henerasyon na darating po dito sa bayan ng Israel. Salamat, mga kapatid. Thank you for praying for Israel. Bago ka sa aking channel, don't forget to like and i-share mo na rin yung video na ito. See you again sa mga susunod natin na videos. Paalam.